welcome back to my YouTube channel, and this is Birds Diary signing in para na naman sa aking panibagong vlog for today. And yun na nga, so today we are going to unbox some product from Thea, and it's a personal emblem, timeless emblem, and some kind of jewelry na pwede mong ipa-customize sa kanila. Ayan, lately kasi I've been thinking about some gift na pwede kong regalo sa mami ko. Ayan, since malapit na yung birthday niya. Ayan, siguro ito na lang yung naisip ko na ibigay sa kanya. By this time kasi hindi na siya mahilig mag-celebrate or magpa-party, ganyan. So, naisip ko na lang siya bigyan ng simple gift na I'm sure na ma-appreciate niya naman. Kasi there's something important on that gift. Ayan, ayun yung pina-personalize ko sa site nila. Well, anyway, and I choose one of their trending product, and it's a necklace that I'm going to give to my mom. Yeah, ayun. And first, naisip ko kasi na bilihin to actually for me lang. Kaso naisip ko, sabi ko, mas maganda siguro na ipang regalo ko na lang siya kasi parang ano siya, napakagandang idea niya para ipanregalo kasi yung nilalaman ng emblem na yun. It's very important for someone. Especially kung ang ipapalagay mo is yung very meaningful photo. Ayan, which is a very good gift idea para sa may mga gusto mong mag-surprise ng family or loved ones nila. Ayan. And actually, this is 2 months ago pa nung naisip ko siyang bilhin. Pero kailan, lately ko lang siya in-order siguro about 1 month, hindi mga 1 to 2 weeks siguro ago. Ayan. And actually, napaka updated naman ng kanilang site. So, pag in-open mo sa kanila at nag-inquire ka sa kanila, may magre-respond sa'yo agad. And, ayun, napag-decidean ko ngang bumili at umorder sa kanila. Pero actually, ikaw naman yung magde-decide kung kailan mo gustong ipa-ship. Kasi may sila graceful time naman sila na ibibigay sa'yo. Tapos ikaw magde-decide kung gusto mo ng irregular shipment or mas maaga. Ayan. Pero ako kasi since hindi naman ako nagmamadali, medyo matagal-tagal pa naman yung birthday ni mami ko. Ayan, sinabi ko sa kanila, regular shipment na lang ako. I'm not sure kasi kung may additional ba kapag ka nagpa-rush order ka, yung parang rush delivery, ayan. Hindi ko na rin kasi naitanong yun. Pero yung price nila is 1,799. Ayan, and meron lang siyang discount na 100 sa voucher nila since first avail ko lang naman. Bigay silang 100 voucher. And sa shipment naman, libre na rin. Hindi ko alam kung anong courier yung nagdala dito, but parang JNT yata or yung Flash, di ko sure parang ganun. So, bali, dumating siya sa akin 2 days ago. Ayan, hindi ko pa siya na-unbox kasi nga, kailangan ko rin yung video for dual purpose bukod dito sa vlog. Ayan, kailangan ko rin ng proof, ayan, video proof na in-open ko siya para just in case na may mga problem or may gas-gas, ayan, or mali yung nagawa nilang details, ayan, pwede mo i-refund sa kanila within 7 to 14 days ata, ayan. Well, anyway, and after i-unbox to, pwede rin kayong sumali sa mga pag-giveaway nila. Ayan, marami kayong chance na manalo kasi ipipiliin ata sila. Hindi ko alam kung ilan talaga yung magiging winner, pero meron silang mga pag-giveaway, guys. Siguro same lang din ang product nila. Iba-iba yung mga klase ng products nila doon. Like, necklace, ay may mga bracelet, and earrings ata, meron din sila. Ayan. Hindi ko lang din alam kung yung earrings, pwede rin siya i-customize na papalagyan mo rin siya ng small emblem. But yung pinaka napili ko nga is necklace, and perfect for my mom. And sobrang responsive naman nung page nila. By the time na na-order ako and na-confirm na nila yung order ko, i-make sure nila na yung information is tama, ayan. And of course, especially yung ipapagawa mo or yung photo na ibibigay mo, ayan, ina-edit kasi nila yun. So, I gave them a photo of my mom and dad. Ayan, tapos pina-customize ko, pinalagyan ko lang ng something yung daddy ko, ayan, halo, ayan, sa ulo niya. Tapos, yung name ata nila, hindi ko alam kung naka-indicate yun kasi dun sa pinasa nila sa akin, ganun. But anyway, ayan, ang pinaka-important naman dun kasi is yung makapture yung pinaka-special moment nila. And ayun yung pinalagay ko sa pinaka-design ng pendant, ng pinaka-necklace niya. And ayun, bukod sa sobrang responsive nila, guys, ayun, tama naman din yung yung date na sinabi nila sa akin kasi sabi nila by February 16 i-ship na nila
So, mga 1 to 2 days daw dadating. Ayan. So, parang dumating siya 17 or 18. Ayan, nandito na rin siya agad. Tapos, ayun, safe naman kasi naka-bubble wrap siya. Ayan, so, try natin guys kung okay ba yung laman niya sa loob. We're going to unbox it, guys. Ayan, sige, balik ako. Hi guys, and I'm back. Ayan, so ito na yung ating product. Ayan, i-unbox na natin siya this time. Let's see if this is worth one ba talaga na i-promote. Well, actually, hindi naman to. This is not a sponsored video, guys. I bought it from myself. And sarili ko naman pong, ipon. Ayan, so ayan, may video naman na tayo na proof na binubuksan natin. Since dual purpose naman tayo dito bukod sa pagbablog. Ito na rin isi-send ko sa kanila para sa a chance of winning nila. Malay mo manalo tayo dun. Pakuha pa tayo ng another one. Di mas maganda. Subukan natin. Ayan, ito na siya naka-open na. So, ayan. Ang kanyang delivery info. And, ayun. Naka-bubble wrap siya, guys. Na-open natin siya uli. Sobrang safe naman nung pagkakabalot nila. Kasi alam ko, possible din kasing mabasag yung niya, yung emblem niya. Kasi parang, I don't know if it's made of crystal ba or stone, parang ganyan. Well, anyway, this is a stainless lang naman siya, guys. Hindi naman siya gold talaga. But it's gold-plated lang siya sa labas. Parang, I don't know, it's 14 or 18K gold-plated. Ayun, so check na lang natin. Pero actually, sa price niya, it's very affordable na siya para sa gantong klase ng jewelry. Hindi ko lang alam, guys, kung nasasangla siya. Ayan, parang siya, parang book, maliit siyang book. Kasi nakita ko yung lagayan nila is maganda. Ayan, ito siya, guys. Kita niyo ba? Yan, then, it's the moment of truth. There you go. Ayun. And ito yung side niya naman. Let's see. Ayan. Sabi dito, it's meaningful keepsake that tell stories. And kasi masyadong meaningful nga yung nasa loob niya. And nagtanong pa sila actually ng name ng mommy ko. Pero parang hindi naman siya naka-indicate kasi parang pwede siyang palagay yata dito sa baba. And let's see. 3, 2, 1. And it's magnetic, guys. Oh. Ganda. Ayun. Ganda agad eh. Ayun. Ayan siya. It's gold-plated and meron siyang mga care instruction dito na naka-indicate. Ito po. Yan kung paano siya well-lit room and front of stone. Parang lang siya. Instruction lang siya kung paano mo makikita yung nasa loob niya na emblem. Ito siya, guys. In fairness, ang ganda nung nila, ng pambox nila. Let's see kung nandito nga yung pangalan ni mami ko. Kasi sabi nila, pwede nilang ilagay yun dito. But I think hindi na nila nilagay. Kasi parang handmade lang naman siya dito. So, pwede, parang handwriting lang siya. Or hindi naman siya nakaprint talaga. Tapos, ayan, inside the stone, behold and seer, cherish core memory. Let's take a glimpse of your heart. Will feel that moment when time stood still and surreal. Ayan. It's Stone by Thea. Ayun pala talaga yung pinakapangalan ng shop nila. Stone by Thea. Ayan. Actually, parami ako nakikitang iba-ibang page. Hindi ko alam kung iisa lang ba yun or iba-iba sila. Pero parang same lang naman sila ng product na inaalo. Pero ito kasi yung pinaka nakita kong nag-trending. Kaya ito yung binili ko. Ayan, ito siya, guys. Yan. Dalawa yung niya, protection niya. Isa dito, isa sa baba. So, nakasulat dito is Thea. Ayan. Meron silang pangalan dito. Sa gilid as you see. Nakita ba guys ito? Kung hindi siya nakabaliktad, ayan. Sana nag-focus. Ito pala sa baba. Ayan. Ganyan siya. And ganito kakapal yung yung pinaka-necklace niya.
And siguro yung pinaka-video nito, hindi naman siya agad makikita lang dito. Kailangan i-zoom in ata to. Ayan. So, gagawa na lang ako ng another video para dun. But so far, ayan, maganda naman siya. Try ko muna i-open. Binyagan ko kahit may suot ako na necklace na rin. Ayan. So, balik na lang natin. At least na-experience ko may suot. Let's see. Baliktad. Ayun, fairness, makapal din yung sheen niya. Hindi siya madaling mapatid, guys. Ayan. Ito lang siya. Tapos, this one. Ay, medyo na-double siya. Ito siya. It's pretty. Well, yun. Ayun nga. Sabi ko nga, yung pinaka nasa loob kasi nito, pag sinilip mo siya ng ganyan, ayan, makikita mo yung picture ng pinagawa mo. Ayan, kung sino man yung pinalagay mo or pina-indicate mong photo sa kanila. So, I'm going to check it. Kung talaga nandun, baka mamaya budol lang yun. Try natin and i-test natin siya. Let's see. Ano ba siya makikita? Feeling ko hindi ko siya makita. Paano ba? Wait lang, may instruction kasi dito eh. Uso din magbasa. The NTI front of the stone. Ito sa medyo naka-elevate yan na to siya. Sino ba ways to pala layo po? Estimate The elevated one. Nakikita nyo ba, guys? Wait, let's see. Then, pag pwede rin naman siya sa strong light, siguro dapat itapat mo siya sa maliwanag like this. Napintahan. Oh. Medyo natatanong ko na siya, guys. Wait lang. I see it na. Ayan, I'm not sure kung makikita ng mami ko to kasi medyo malabo na yung mata niya. Ayan, pero yun, nakakaiyak yung picture. Ayan. Picture kasi ng mami tsaka daddy ko yan. Eh, pinalagyan ko ng halo yung daddy ko kasi hindi ko pa na-open. 9 months ago, ayan, wala na kasi siya, guys. So, naisip ko para siguro magwasan yung lungkot ng mami ko. Ito na lang yung regalo ko para at least kahit wala na si daddy ko, lagi niya pa rin kasama. Iiyak ako, sorry. Ayun. Ang ganda niya. Ang linaw pala kasi yung nasend nila sa akin sa messenger. Medyo parang sabi ko parang naging pixelated yung picture. Malinaw naman yung na-send ko sa kanila na file. Sabi ko baka sa pag-edit na lang. But, ayun, sobrang ganda pala niya. Malinaw siya, guys. As in, talagang dapat titutok nyo lang siya sa, maliwanag para malinaw na malinaw. I don't know if kapag sa gabi ganito din siya. Ayun, nakuha nila yung gusto ko. And, yan, ang ganda ng ngiti nila. Kung makikita nyo, guys, try ko lang i-zoom in sa inyo. I don't know if makikita nyo siya kasi dapat ata maliwanag. Yan, lapit ko lang siya dito. Ayan. Tabo, guys. Ayun, di ba? As in, parang may nakikita kayo na ang picture, yan sila. And then, yung halo ni daddy. Pero try ko tong videohan ng gamit yung macro lens ko. Ayan, siguro makukuha. Sana makuha siya, guys, para makita nyo. Ayan. Magets nyo kung ba't ako naiyak. Ayun. Mag-story time pa sana ako kasi parang hindi ko na ata may matutuloy yung story time. Ayun, at least, ayan, happy naman ako dun sa product na nabili ko. And si mami ko, ano kaya reaction niya pag nakita niya. Kasi mostly yung napapanood ko dito, lahat sila nag-iiyakan. Na-weirdohan ako, guys. Sabi ko, ba't kaya sila nag-iiyak kapag nakikita nila? Siguro kasi maalala mo yung memories kapag bumalik ka sa time na yun. Ito kasi yung pinili kong photo nila kasi unang choice ko yung wedding day nila.
Kasi sabi ko, parang mas maganda yung last time na magkakasama kami lahat. Actually, that family photo na lang. Kasi sabi ko, baka hindi na magkasya. Parang may limitation ata sila. Parang hanggang lang ata. 3 persons lang. 2 to 3 persons lang ata yung kaya nung emblem nila. Kasi nga naman hindi na magkakasya pag zoom out mo. Ayun. Pero, tapos yun, naisip ko na lang yung last New Year na magkakasama kami. Since hindi naman kami masyado nagsiselebrate ng Christmas. Kasi sa religion namin, wala naman kaming Christmas kasi talaga. Ayan, parang special normal day lang naman para sa amin yung Christmas. Ayan, special day na rin kasi nagkakasama-sama kami lahat. Pero mostly, every year talaga, New Year yung namin, celebration namin as family. Ayun, so yun yung nila, memories nila na feeling ko, okay pa sila, yun, healthy silang pareho. And then, yung smile nila is very genuine. So, ayun. Wait lang guys, papalik ako. Hi guys, and I'm back again. Ayun, tapos natin cry ng konti. Ayan. Kinover ko lang yung sarili ko guys. Medyo naiyak talaga ako doon. Ayun, naging emotional video tuloy to. Dapat review video to, diba? Ayun. So, naging ganun talaga siguro pag trentahin na medyo emotional ka na sa life. Hindi kasi syempre wala pang 1 year kasi nung nawala yung daddy ko. Ayan, medyo story time lang tayo ng konti. Dapat nung first vlog ko to i-open kaso sa dami ko kasing mga pinagsasabit kadaldal nung time na yun. Medyo mahahaba na ng sobra yung ating first video. Kasi ang goal ko lang talaga is actually 10 to 15 minutes video. And nagawa ko naman siya. It's 14 minutes video lang naman yung aking unang nai-upload. Ayan. And hopefully dito sa next video ko, ayan, maikwento ko na yung nangyari noon. Ayan. Bali, ganito kasi yun. Way back 2024, around October or November, ayan, nandito ako sa Pangasinan. And then, yung dad ko noon is tumawag siya sa akin. Tapos, sabi niya, parang, nilalagnat ata siya, inuubo siya, tapos sinisipon siya. Parang normal lang talaga siya na flu. Ganyan, parang trangkaso lang siya na hindi daw, nawawala yung sipon tsaka ubo niya. Na, sabi ko agad sa kanya, sige magpa-check up ka na. Sabi ko kung hindi na maganda yung pakiramdam mo. Kasi parang 2023 ata nung pinapunta ko siya dito. Pinagbakasyon ko pa siya dito noon. And then nakasama ko pa siya sa work. Ayan, naging kabanda ko pa yung daddy ko noon. Naging gitarista namin siya. Okay pa siya noon. Medyo talaga mapapansin mo lang talaga sa katawan niya. Ayan, medyo nagbago, parang pumayat siya. Parang nag-iba talaga. Ako naman, inisip ko lang, sabi ko lang, siguro matanda na kasi, ayan, may edad na kasi, na siya that time, 67 na siya noon. Parang sabi ko, siguro ganyan talaga, pag senior, nag-iiba na yung nila, katawan nila, status ng body nila. Tapos, parang inabot din siya ata ng 6 to 7 or 8 months dito sa Pangasinan. Ayun, so, nag-enjoy naman siya, ayan, bakasyon siya dito, and then, nagpa-uwi na siya, 2024 May, nagpa-uwi siya sa akin. Ay, hindi, mga bandang, pagwata mag-birthday si mami ko noon, mga last week ng March ata, or first week ng April, kasi April birthday ni mami ko. Sabi niya, gusto niya na daw umuwi, kasi nga, gusto niya naman sana pag birthday ni mami ko, nandun siya, ganyan. Tapos gusto niya rin daw mag-birthday na andun din siya kasama rin niya si mami ko. Ayan, since wala naman yung mga kuya ko that time. Nasa ibang lugar din sila tulad ko. Yung kuya kong isa nasa ibang bansa siya, nasa Papua New Guinea siya that time. And then yung panganay naman namin is may work din. Ayun, hindi, parang kumbaga hindi rin lagi nakakapunta sa amin kasi hiwalay din yung bahay niya. And then, ayun, pinagbigyan ko siya, sabi ko, sige, uwi ka kung gusto mo nang umuwi. Ayan, balik ka na lang dito anytime, parang
sabi ko, mas maganda, dalawa kayo, ayan, pasyal kayo dito, sabay na kayo. Ayun yung goal na talaga namin. Sabi ko nga, mag-iipon lang ako, ayan, bibili tayo ng lupa, ayan, para may mababakasyonan na kayo dito kasi gusto ko rin talaga silang dalahin dito. Tapos parang magets pa nila kung ba't mas pinili ko magstay dito sa Pangasinan kaysa sa amin. Kasi napaka nature lover ko rin. Ayun, tapos yung hangin dito talagang fresh air, ganyan. Unlike sa amin na medyo polluted na rin. Parang Manila na rin kasi yung Laguna, guys. So, ayun. Mas pinili ko dito since nandito rin yung work ko nun. Nandito na rin ako nag-base. And then, eto nga, nung November, ayun, after niya magpa-check up, may nakita na parang, at do you call that, parang mga, usok sa, or malabo yung x-ray niya. So, naisip namin, baka, anong tawag dyan, may kung ano sa niya, di sabi namin magpa-second opinion. Tapos sabi naman nung isang na doktor na napuntahan niya, lang daw, parang simple flu lang siya. Binigyan lang siya ng normal na gamot, mga ganyan, Robitussin, tapos mga pang Siponusip, cetirizine, mga pang antihistamine na gamot, and then vitamins, yun lang. Nagtaka kami by day of December 1st or mga first week ng December nun, guys. Medyo parang lumalala na yung sitwasyon kasi parang nanghihina na siya, and then sabi niya yung paninikip ng dibdib niya parang mas tumitindi, parang mas nahihirapan siyang humiga, matulog, parang nalulunod daw siya. And then syempre nag-usap-usap na kami magkakapatid na parang ano na kayo nangyayari kay daddy, ganyan. And then sabi namin, sige, ganito, gawin natin paraan. Kung kailangan, ipa-second opinion, and then ipa-confine natin siya. Kahit sa mga malalapit na mga public hospital, ayan. Para at least, syempre, kahit papano, hindi rin ganun kalaki yung magastos kasi syempre, hindi rin biro yung paglalabas ng pera kapag dating sa ganyan. So, sabi ko din, ipunan na lang natin, tapos balik natin siya. Pero, regular naman siya bumabalik dun sa doktor nila kasi meron silang cardiologist. And then, that time, sabi niya, dun sila nagpa-second opinion sila dun. And then, sabi nga, base dun sa nakita, may something sa lungs niya. Pero hindi pa nila ma-detect that time. Sabi lang, kailangan niyang ang tawag dyan, i-confine yun sa doktor. Yun tas sinabi na ganito, ganyan yung magagastos. Syempre yung daddy ko ayaw naman yan mapagastos or what, ganyan. Sabi niya, hindi, gagaling din to. Try na niya mag-organic. Ayan, nagbibili-bili siya ng mga organic na mga pamahid, ganito, ganyan. And then, yung bumalik sila nung second time, ayan, na-refer na sila sa pulmonary na yun. Tapos, parang, ang sabi nung, ano bang tawag din mga doktor ng, sa baga, yun, sabi nila, sa lungs. Ayun, may tubig nga daw, may nakita ng tubig kay daddy ko. And then, ang kailangan lang naman gawin is tanggalin yon, i-release ba yung tubig sa katawan niya kasi parang that time wala pa siyang 1,000 cc ata dun time na yun, konti pa lang, parang siguro 100 pa lang siya, ganyan. Pero ang namin, kinakatakot namin is syempre baka possible dumami or what, gusto na namin talagang patanggal. Di nagpunta kami ngayon ng Batangas City Hospital, Medical Hospital, and then doon nakita na parang parami na ng parami kasi lumipas po yung ilang months pa kasi sa katigasan din naman ng ulo ni daddy ko, ayaw niya rin talaga ma-hospital, hate niya talaga ma-hospital. Sabi niya, try niya munang tapusin nga yung mga organic medicines niya, ayan, may iniinom din siya mga tablet. Actually, medyo mahal din yun yung mga nabili niya na yun, pero parang wala naman kasing pagbabago no? After niyang maubos lahat yun, mainom niya, napahid niya na, whatever. Parang lumalala pa ng lumalala. And then, hindi na pumayag din yung mga kuya ko. Tapos sabi nila, sige, ano na natin sa, Batangas, ganyan. So, dinala na siya doon. And then, pagdating doon, biglang, parang isang araw din yung inantay nila bago siya na, na-check ng mga doktor kasi syempre public pa dati mga tao. Tapos, pagka-check sa kanya, ayun na sinabi, parang inabot na ng 4,000 cc yung water niya sa lungs. Parang bigla kami na, ba't ganun agad kadami kabilis yung dumagdag na na water sa baga niya. Na parang sabi, nagkaroon na ng infection, parang ganyan. So, kailangan as soon as possible matanggal siya.
So yun, nag-decide na kami na, sige, ano na, patanggal niya na, ganito, ganyan. So pina-confine na siya, hindi na siya pinalabas noon. Around January na yun eh. Mga January 2025 last year. And then, after nun, na-confine siya hanggang February eh. So, February 9 to 10, dapat labas niya na. Ayun na yung ano niya, pag uwi niya sana sa amin nun. Kasi akala nga naman okay na lahat. Kasi sabi niya, pagtanggal ng tubig, di na opera na siya, nabutasan na, na-drain na yung tubig. Tapos sabi niya, maganda na yung pakiramdam niya, ganto ganyan. Na parang, para na daw siya nabuhay uli. Eh di syempre, masaya kami ng time na yun. Na parang, nabunutan na kami ng tinig kasi okay na nga siya. And then, 2 days before nung ano niya, paglabas niya, bago siya lumabas, February 10, dapat siya lalabas. February 8, tumawag sila sa akin. And then sabi nung ate ko, yung asawa ng kuya ko, panganay, tata, sabi niya ganyan, kasi tawag nila sa akin, tata, huwag ka mabibigla, yun, may bad news kami, kasi parang inano sila din, ni laboratory siya noong time na yun, sabi niya, may bad news kami, kasi lumabas na yung lab ni daddy, sabi ko, anong sabi, ganito, ganyan, ayaw pa siyang pauwiin, sabi ko, bakit, ganito, ganyan, kailangan pa daw na, ma-check siya uli, ganito, ganyan. Sabi niya kasi, ma-double check, ma-biopsy. Sabi ko, anong ma-biopsy? Tapos, ayun pala, na-detect na may stage 4 lung cancer siya noon, time na yun. Tapos, sabi ko, bakit ganun? Eh, di ba okay na? Kasi yung mga nakuhang fluid sa katawan niya noon is, medyo bloody, ganyan. Tapos, akala namin, lang, mga infection lang siya or kahit anong something na pwede naman ma-cure anytime or sa mga description, mga gamot, ganyan, madala ba, ma-cure nila. Pero sabi niya, ayun, around stage 3 to 4 na daw yung cancer, ganyan, parang gano'n niya sila. Di parang ako, parang tulala ako noong time na yun, sinabi nila. Hindi ako nakapag-response kahit kanino, hindi ko nga natawagan si daddy ko. Tapos parang sabi ko lang, sa isip ko lang, ay joke ba to, parang gano'n. Tapos yun, parang na sila, nagtatawag na sila lahat sa akin na dapat hindi ka na kumukontak, bakit hindi mo tinatawagan si daddy? Parang hindi mo siya kino-comfort, gano'n. Tapos yun, alam mo yung struggle sa sarili mo na layo mo, tapos parang gano'n yung malalaman mo na situation ng magulang mo. Na parang wala kang magawa, parang hello cancer to, anong laban natin sa cancer, parang ganyan, parang pwede bang sana mawala na lang, ganun, parang kung nananaginip ako, magising na ako, parang ganyan. And then sabi nung ate ko sa akin, siguro ramdam yun, and then sabi niya, lakasan mo yung loob mo, tatagan mo yung loob mo, kailangan ka ni daddy, ganyan. Sabi niya, sa prayer, daan natin sa prayer, wala namang imposible kay God, parang ganun, sabi niya. And then, lumipas pa yun after no February 8, yun yung nalaman nga namin na may cancer siya. February 8, 2025. Actually, wala naman silang ibang mga sinabi sa akin. Ayun, kung ano na yung napulot. Ay, wala naman silang ibang sinabi sa akin that time na bukod sa may sakit nga si daddy ko. Pero no, mga few days after, parang may nabanggit na sila na sabi nila, kasi hindi na ako kumunta kay daddy ko nun, sabi niya, actually, sabi ng doktor, 3 months na lang daw yung itatagal niya. Parang ganyan. Parang, ako lalong nawindang yung mundo ko nun. Tapos, yun, nag-decide na akong tumawag na sa daddy ko. And then, nung unang pagtawag ko sa kanya, ayun, umiyak siya agad. Hindi pa siya nagsasalita, di pa ako nagsasalita. Ayun, nag-video call kami. Nakita ko umiyak siya, so ginanyan ko yung phone. Kasi naiyak na din ako. Ayoko mapakita sa kanya na nangihina na din yung loob ko. Parang gusto ko kasi palakasin yung loob niya. Sabi ko lang, kamusta ka na? Sabi ko ganyan. Ano na nangyari sa'yo? Nakalabas ka na pala. Ganyan. Kasi nag-decide na silang iuwi na sa bahay. Kasi sabi nga nung doktor, pwede naman kayo mag-stay. Pero kung ilalabas nyo, pipirma na kayo ng waiver, ganyan. Kasi hindi talaga advice ng doktor na ilabas siya doon. So, pumirma na yung mami ko kasi that time mami ko nagbabantay sa kanya nun. And then, yun, umiyak lang siya. Sabi niya, wala, siguro,
hanggang dito na lang talaga ako. Yung parang, yung ako yung habang tinitignan ko siya sa phone nun, may screenshot pa nga ako nun habang nag-video call kami. As in talagang parang sobrang nadudurog yung puso ko nung nakita ko yung daddy kong umiiyak ng gano'n. Parang alam mo yung hirap na siya, tapos parang gusto niya pang mabuhay pero wala na kasi tinaningan na nga siya. Parang ako isip ko na lang bakit sinabi pa nila, sana hindi na lang nila sinabi, baka lumakas pa yung loob ni daddy ko kasi before nung lumabas siya, talagang na siya, yung good mood na siya, yung parang iba na yung niya, yung aura niya okay na, ganyan, parang malakas na yung loob niya na magaling na ako, natanggal na yung tubig sa ko, katawan ko, ganyan, maganda na yung pakaramdam ko. Then, bigla mo malalaman na kung kailan palabas ka na may cancer ka pala, tapos 3 buwan ka na lang tatagal yun. And then, parang wala na kasi ako magawa, wala na kaming magawa. Hindi, sabi ko lang sa kanya, lakasan mo lang yung loob mo, ganyan. Parang, kaya mo yan, pray lang tayo, walang impossible kay God. Sabi ko, pag-ipunan natin, sabi ko, magpakimo ka, ganito, ganyan. Sabi ko, kaya mo pa yan, sabi niya sa akin. Yung word na, pag sabi ko, nun parang, gumanyan, ngumiti lang siya. Gumanyan na, mahilig siya. Pag ngumingiti yung dati ko, ganyan, sabi niya lang, wag na nak, sabi niya, hindi na rin kakayanin ng katawan ko yan, sabi niya, sabi rin ng doktor ko, parang, na talaga, pwede naman i-try, pero, kumbaga sa mababa na yung percentage na makayanan ko yung chemotherapy, ganyan, tapos gastos pa, ganyan, kasi yung daddy ko talagang, siya yung tao na ayaw niya magpabigat, kahit kanino, especially sa mga anak niya. Ayaw niyang magpabigat sa ibang tao. Ganun siya. Kaya kahit hirap na siya, hindi niya talaga sasabihin, hindi niya aminin. Hanggat kaya niya sa sarili niya. Ganun lang. And then, sabi niya lang sa akin na save mo na lang yung pera mo, ganito, ganyan, para lahat ng mga pangarap mo, mga pangako mo sa akin, kahit wala na ako, matupad mo pa din. Mabili mo yung gusto mo, ganyan, yung bahay na gusto mong patayo para kay sa amin ni mami mo, ganyan, ng mga kuya mo. Sabi niya, tumatanda ka na din, dapat may ipon ka na, ganyan. Yung sinabi niya sa akin nun, parang ako, tinanggap ko na lang lahat. And then, ayun, February, March, April, nag-decide na ako umuwi kasi dapat May pa. Kasi birthday niya May 18. Yan, 2025, dapat uwi ako May 18. Kaso nga lang nitong dumating yung April 1st, parang first week ng April, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, yung chat niya kakaiba. Sabi niya, uwi ka na kasi sa birthday ko baka hindi na ako umabot. Di parang ako nung time yung kahit may work ako, nagpaalam ako talaga. Tapos sabi ko, sige, kailangan ko na talaga umuwi. Baka kulang lang sa palakas ng loob si daddy ko, ganyan. Kulang lang sa encouragement. Ako na yung uuwi kasi as a bunso niya and only girl. Laging sa amin magkakapatid, sa akin talaga siya nakikinig. Umuwi ako. Kasi tumatawag na rin yung mga kuya ko, umuwi ka na, inaanap ka ni daddy, ganyan. And then, pag uwi ko noon, April 6 or 7, umuwi ako. Birthday ng pamangkin ko yun. Pag uwi ko yun, emotional na naman pareho. Pag uwi ko, umiyak siya. Ganyan, pagbukas ko pala ng gate, naririnig ko, mahagulgul na siya. Kasi nasa sala siya nakahiga na noon time na yun. May kama siya doon, yung kama ko. And then sabi ko lang sa kanya, ba't ka na naman naiyak? Ganyan, nandito lang ako, may iyak ka pa, hindi ka ba masaya na nandito ako? Na parang ako pinipigilan ko yung sarili ko maluha kasi ayoko magpakita ng weak side ko sa kanya. Tapos parang niyakap ko siya. Tapos yun parang sabi niya, naiyak lang ako kasi masaya ako, nandito ka na, nakita ulit, ganyan. Tapos si mami ko umiiyak na din ng time na parang sabi ko na lang, andito na ako, huwag ka na umiyak, maging masaya ka na, ganito, ganyan. Sabi ko, matagal-tagal ako dito. Dapat sa birthday mo pa, excited ka kasi masyado. Sabi niya, matagal pa yung birthday ko eh. Sabi ko, 1 buwan na lang naman yun. Sabi ko, di mo pa maantay. Tapos sabi niya, matagal pa yung birthday ko din, pero sabi ko, basta, sabi ko, sa birthday mo, antayin mo, kung uwi ako ulit, babalik ako, kasi kailangan lang akong tapusin siya kasi kasuin sa trabaho, sabi ko, babalikan kita. Oo, sige, ganyan siya, di parang ako, pili ko lumakas na yung loob na okay na siya noon, time na yun, parang,
gumanda na yung pakiramdam niya, yung mood niya. Laging, tuwing nandun ako, sinasabi ko sa kanya, ano gusto mong ulam, anong gusto mong kainin, ganito, ganyan. Parang ako, binibigay ko na lahat ng kaya kong ibigay nung time na yun. Kasi parang ako ramdam ko na rin sa sarili ko. Pero parang nilalaban ako na hindi. Malakas pa to si daddy ko, kaya niya yan, kaya niya to, kaya niya yung ganyan. Yung nag-request siya. Kasi that time natutulog ako dun sa bahay ng kuya ko nun eh. Tapos punta-punta ako, walking distance lang naman papunta sa bahay nila. And then, yun, sabi niya sa akin nun, nagbilin lang siya sa akin nun, may mga sinasabi lang siya, mga binili niya pa sa mga kapatid ko, and then sa mami ko na, paano mo mangyari, ikaw nang bahala sa kanila, ganyan. Parang namamaalam na siya. Tapos, nung day na paalis na ako, April 12, umalis ako dun. Parang 5 days lang ako eh. Sabi ko sa kanya, babalikan kita sa May 18 na yan, maghahanda tayo, may surprise ako sa'yo. Sabi ko ganyan, may gift ako sa'yo. Kasi pinag-ipunan ko talaga yung regalo ko sa kanya nun. Sabi niya sa akin, sige, antayin kita. Sabi niya, pero kung hindi man kita maantay, sabi niya, ikaw nang bahala sa lahat. Masaya na ako, malalaki na kayo. Masaya na kayo sa buhay niyo, ganito, ganyan. Alam kong kaya niyo na, parang yun yung sinabi niya sa akin. Hindi ako, parang pinigil ko lang yung sarili ko na maiyak nun. Tapos niyakap ko lang siya, inalikan ko siya sa noo. Tapos a day before na ako umalis, doon ako natulog sa tabi niya, sa likod niya, niyakap ko siya. Na parang parang bumalik ako sa pagkabata noong time na yun. Parang yung time na baby pa ako, maliit pa ako. Lagi ako nakayakap sa kanya tuwing matutulog. Then, pag alis ko nun, kinabukasan, tinawagan ko pa siya, nakarating ako ng Pangasinan, video call pa kami, gumano pa siya, hi na, ganyan yung, yung kaway niya sa akin, tapos nakangiti siya, sabi ko, kamusta ka na, yung gatas mo, nainom mo ba, ganyan, yung gamot mo, binom ka ba, kasi ayaw niya talaga mag-inom ng gamot, nahirapan siya inumin yung mga gamot niya, at lalaki kasi. Tapos yun, sabi niya, nung time na yun, sabi niya, gusto ka na dyan, ganyan. Lagi ako yung kinakamusta niya kahit na siya yung may sakit. Sabi ko, okay lang naman, ganito, ganyan. Sabi ko, ilang days na lang bago birthday mo, ganyan. Tapos yun, hanggang sa dumating yung May 12, 2025, botohan yun. Botohan dito sa buong Pilipinas. Tapos, busy yun lahat. Nasa hospital ako noong time na yun kasi yung isang kaibigan ko nasa hospital siya, dinalaw ko siya. Bakit pa lang ako nun ng hagdan, may sabay-sabay na tumatawag sa akin si Ate Camille. Tapos, hindi, si mami ko, tumatawag pala si mami ko palang muna. Tapos yung best friend ko tumatawag din noong time na yun. Kasi yung isang kaibigan ko, yan, tumatawag sila sabay. Parang, nung gabi, sabi ko, bakit parang hindi ako makatulog? Parang kahit anong antok ko, balisa ako, yung feeling na parang high ka, yun, parang mulat ka lang talaga, kahit napikit akong ganyan, yung diwa ko gising, tapos palakad-lakad ako nun, hindi talaga ako makatulog. Tapos yun, akit ako hagdan, sinagot ko yung tawag ni mami, pag-open ko ng video call, umiiyak na si mami. Yun, parang kinabahan na ako nun. Pagtingin ko, hinarap niya, sabi niya, hinarap niya kay daddy ko, nakahiga si daddy ko, tapos nakaganyan yung kamay niya lang. Tapos sabi hinahawakan ni mami ko yung kamay niya, tapos siya, parang ginaganyan-ganyan yung ulo. Sabi, heart, gumagana heart kasi, sweetheart kasi tawagan nila. Sabi niya, heart, niwan mo na ba ako? Yun sinabi ni mami ko. And then parang pinapanood ko lang silang dalawa nun, na natulala na ako, tapos ginawa ko, pinatay ko pag off ko, napaupo na, napalood na ako dun sa stair nung hospital eh. Tunawagan ko agad yung kuya ko, sabi ko, kuya, yung panganay ko yung kuya nandun, si daddy, sabi ko, pagtawag ko palang ganyan, bumalikwas agad yung kuya ko kasi kakagising na lang din, maaga pa kasi yun. Pagkabalikwas niya, namunta siya, sabi niya, sige na, mamaya na, sabi niya ganun. Has pagdating doon, tumawag ako uli kay mami ko. Sabi ko, i-mouth to mouth, ganyan, i-save nyo. Sabi ko, baka kaya pa tumawag kayo ng ambulansya, ganyan. Yung kuya ko, marunong din siyang mag-pump ng ganito kasi nag-aral din siya dati ng ganun. Doon sa Palawan siya.
Tapos sinave niya, inano niya, tapos pinahinggan niya yung heartbeat. Tapos sinawakan niya yung kamay, sabi niya malamig kasi daddy, sabi niya gano'n. Ay, ano ba nangyari? Ganto, ganyan. Tapos yung kanento na nila. Kasi kumakain lang siya, tapos parang nabulunan siya. Sabi ko, baka nabulunan na choke. Tagal, hindi niya pa nga nalulunok na sa bibig niya pa lang yung isang sitaw, isang perasong sitaw lang. Hindi niya na nanguya. Bigla na siyang, humiga, parang humiga daw na gano'n, sabi ni mami ko. Hindi ginawa ni mami ko, kinuha na yung sitaw, pagkuha niya, wala na, parang gumaganyan, naghihingalo na siya. Ayun na pala yung last breath niya na pala yun. Tapos yun, nawala na siya nung May 12, 2025. And then, ako nakaluwas pa ako nun May 14 pa. Kasi 2 days pa siya nagstay sa sa Puninaria nun. Kasi nga, inaayos pa lahat yung abilin niya kung saan siya ibuburo lahat yun. Kasi sinabi niya na talaga sa amin, sa mami ko, ng mga huling days niya. Inaayos lahat, sinasettle kung sa bahay ba or dun sa chapel. Pero ending sa chapel din kasi siya naiburan kahit ang request niya talaga sa bahay. Kasi mas madali kasi kung sa chapel lang. Wala na kami masyadong maiintindihin kasi syempre yung bahay nun magulo pa, tas hindi pa nalinis, ganyan. Galing din kasi siya ng hospital. Mas safe kasi nasa sa chapel na lang. And then, ayun, binurol lang siya ng ilang days. Actually, ang wish niya nun is 3 days lang daw siya iburol. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, hindi rin nasunod kasi 2 days nga siya nag-stay sa Puninaria. So, parang inabot siya ng 5 days din. And then, May 18, yung araw ng birthday niya, yun na yung pinakalibing niya. Parang sa akin lang nag-sink in sa utak ko na parang yung hiling niya pala sa akin last year na umuwi siya sa birthday niya. Kasi parang, di ko alam kung bakit. Siguro naramdaman niya baka last birthday niya na yun, ganyan. Na yun na talaga yun, naging last birthday niya. Parang nag-birthday siya sa pinakamalungkot na paraan last year na yung birthday niya, yun yung araw ng libing niya. Actually, pinapa-adjust ko sa mami ko, pero yun na lang kasi talaga yung inabot nung nung time na nung plan niya. Kasi parang pag in-extend pa, ayan, medyo mag-add pa kami, ganito, ganyan. Tapos yun, sabilin niya din dapat. Sinunod na lang din namin. And then yun, pag binabalikan ko lang siya, sobrang nakakalungkot lang. Kaya parang, hindi pa ako totally nakaka-get over. Kasi, 1 year pa lang siya ngayong May 12 pala, May 12. Tapos, nung New Year, yan, pinuntahan ko siya. Umuwi rin ako ng Laguna, binisita ko siya. Kasama yung kuya ko. Alam mo yung first day of 2026, nandun kami sa punto ng daddy namin. Binabati ko siya nun. Gabi na kasi yun, gabi na ng January 1 yun. As pinalipas mo na namin yung 31. Binabati ko siya, parang, ay, daddy, happy New Year, ganyan yung pa-angel seat ako sa tapat ng mitya niya. Tapos kuya ko, nagbe-video, nagsisipti siya ng kandila, inayos niya yung flower. Habang binabati ko siya ng Happy New Year, yung kuya ko naiiyak din siya. Kasi nanginginig yung boses ko, Happy New Year, daddy. Parang ganun, sabi ko sa kanya. Pero hindi ko masabi kung happy ba talaga yung New Year kasi first New Year na wala siya. Tapos sabi ng kuya ko, nag-ayaan na yung kuya ko, tara na, uwi na tayo. Ay, hindi, damo na tayo na SM, ganyan, mag-date tayo, libre kita, ganyan. Parang kinakomfort ako ng kuya ko. Kasi sabi, pagkakapatid ako, pinaka-emotion talaga. Although yung mga kuya ko, umiyak din naman na sila, pero syempre, lalaki sila, yun nila pakita yun. And then yun, sabi ko sa kanila, sige sa anniversary na lang, babalik ako ulit sa anniversary mo, ganyan, sa birthday mo sa May, ganyan, sabi ko, ganyan, babalikan kita dito. Parang, ayun, parang panahon kasi ito, sobrang bilis ng lahat ng nangyari. Alam mo yung okay naman lahat, tapos biglang sa isang iglap, sa isang ticket lang, nawalan ka ng tatay, ganyan. Parang naiwan ka sa ere, parang ganun, tapos ang layo mo pa sa pamilya mo. Parang sa unexpected lahat nung nangyari. Yung 2025, sobrang hirap para sa akin, para sa amin, mga pamilya ko. Yun, parang pinatry lang namin na mag-move on yung 2026. Buti nga yung mami ko, okay na siya. Although na nagkasakit din siya after mawala ni dad ko. Yun, parang humina rin yung niya kasi 37 years silang kasal.
magkasama po sa mag-boyfriend sila. Siguro around 40 years silang magkasama, talaga napaka-inseparable nila. May time naman sila magkasama yung time na nag-work si dati ko sa ibang bansa, ganyan, kasi banda din yung dati ko. Then yung parang feeling na pag ako nakikita ko si mami ko na umiiyak siya, parang kahit lagi sila nag-aaway na everyday para silang aso't pusa, parang never nilang inisip na iwanan yung isa't isa. Parang yun yung perfect relationship para sa akin pag pinapagpatayan ko. Yung dad ko, ayan, isa yung pinaka-perfect man para sa akin. Pero pag naisip ko na kahit ganun lagi siyang binubungangaan ng mami ko kako, hindi siya nakaisip na iwanan yung mami ko, ganyan. Sobrang mahal niya talaga yung mami ko. Sobrang bait din talaga niya. Tapos yung pag nakikita ko na siya umiiyak nun, sobrang hirap lang na may time na nagsabi siya na, ay, tuunin mo na lang ako, sabay mo na lang ako, ganyan siya. Parang nakakalungkot yung ganun ano. Tapos may time na minsan kinakausap niya si daddy ko, nagsasabi mga kuya ko, sasulita si mami mag-isa sa kwarto, ganun. Ay, sa sobrang lungkot niya, yung depression niya, parang yung anxiety niya sobrang na. Kaya sabi ko, sana sa birthday niya, mapasaya ko siya. Kasi gusto ko siyang handaan sana, bigyan siya ng surprise birthday party dito sa Pangasinan. Eh sabi ng mga kuya ko, next time na lang sa 60th niya na lang siguro, ganyan. Bigyan na lang natin siya ng kahit simpleng handa, ganyan. Kahit doon na lang sa atin, malapit lang sa Los Baños, kasi marami rin mga hot spring na mga private, sa amin mga pool, ganyan. Sabi niya mahalaga, sabi niya sa akin, mahalaga mai-celebrate natin na maayos yung death anniversary ni daddy mo, kasi sabi niya, ayun na lang yung pag-ipunan yung magkakapatid, wag yun naintindihin yung birthday ko, wag yun na akong handaan, sabi niya sa akin. Kaya yun, naisip ko, bigyan na lang siya ng simple gift na ma-cherish niya habang buhay, kasi nga, picture nilang dalawa yun nandun sa necklace na yun. And yun, hindi naman ako nagsisimbi, binili ko siya kahit na medyo pricey siya. Then tama din yung decision ko na ibigay na lang sa kanya yun kaysa sa sarili ko. Pero hanggat nandito pa siya sa mundo, ayun, papasuot ko lang sa kanya para mabawasan ba yung lungkot niya na nawala si daddy ko. Lagi niya pang kasama, ganun. So, ayun lang. Yung story time natin, sabi ko medyo maikli lang, medyo humaba na talaga siya, guys. Well, anyway, ayan, kung meron pa kayong mga any suggestion na mga gusto nyo ipa-content sa akin or if I will review, ayan, paki-comment na lang guys sa ating comment box sa punta. Medyo mahaba na tong video natin. Ayan, siguro naman may possibility ng dumami yung views natin and yung watch hour natin. Ayun, medyo inaabol ko kasi talagang back to zero ko after mawala nung last channel ko, guys. Yung original channel ko is monetize na siya. Ayan, nakakapanghinayang man. Pero di ko na kasi talaga siya ma-recover, guys. So, gumawa na lang ako ng bago kaysa pilitin ko ibalik yung aking last channel. Well, anyway, ayan, thank you so much for watching, guys. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Ayan, para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Once again, this is Words Diary. Goodbye, everyone. Thank you.